Bon voyage! Hi, Pastor. We will miss you. Hi. We love you. Bye, Pastor Nora. Pastor Nora. Oh, we will miss you. We miss you. We love you. Ano na yung sa atin? Iyak-iyak. Hi, Pas. We miss you. We will miss you. Pastor, we miss you. I miss you! We love you, Pas. Thank you, Pastora. God bless sa next journey mo po. Hi, Pastora. We will definitely miss you. Yes. We don't want to see you going, pero alam ko may plano ang Panginoon sa buhay mo sa Pilipinas. And we send you with our blessing. We will miss you. We will miss you. But I'll see you in Philippines. I will miss terribly our Karam sessions. I love you, Pas. Hi, Pas. Alam na. Hi, Pas. We will miss you and see you in the Philippines. God bless you. We love you, Pastor. Akala ko picture. We miss you! We miss you! We miss you. I'll see you in Bicol. I wish her all the best. I pray that she does well. She sets up the church successfully, and God bless her abundantly. Whatever she needs, let her receive it in the mighty name of Jesus. Praise God. Thank you, Pastor Nora, for everything. You know how good you are. All I can see is salamat po sa inyo. Sabi ko, wala na yung isang nasa labas ng church. O, imposible. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, first time to dito na wala na yung isa sa labas ng church. Saan kaya yung mga tao? The goodness of God. Naisahan ako ng mga to. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Goodness is running after me. Yes. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah! First time in history na paglabas ko, wala na yung isa sa labas. Sabi ko, I feel something fishy. Pati share dyan. Wala! Pati yung mga kasama ko sabay iniwanan ako. Dear God, in the name of Jesus, oh God, we praise you and thank you, Father God, Lord. Sa gabi ito, Panginoon, Lord, wherein you have gathered us, Lord, together, Lord, with one accord, Panginoon.
Para, Panginoon, masaya kami isend off ang aming beloved pastor, Panginoon, Lord. Magkahiwalay man kami, Panginoon, hindi po God that it is only temporarily, Father God, in the mighty name of Jesus. Pagamat, Panginoon, magkakita kami, Panginoon, muli, Panginoon, sa iyong ginharian. The power of the Holy Spirit, we thank you, God, Holy Spirit, Lord God, for your presence in our midst, Lord God. As we continue, Panginoon, Lord, sa aming service ngayon, Panginoon, Lord. We praise you, we magnify your name, O God. In Jesus' name we pray. Thank you sa pagkakay sa akin. Dati pagkakay sa pag-inom. Dahil merong, ngayon pagkakay ko sa pagdadasal, relasyon sa Diyos. Amen. Ang tunay na kaibigan, dinadala ka sa Diyos. Yay! Di ba? Tsaka, thank you Lord kasi sinama mo kami sa listahan mo. Lalo na sa Book of Life. Kasi yung special child, mahirap. Mahirap pasukuin yan. Kaya, thank you talaga. Siya lang talaga may kakayanan. Thank you, sasama pa tayo sa Bicol. Yay! And salamat talaga ako sa Panginoon na nakilala kami. At sa previous na pinagsasamahan namin, siya lang isa na hindi niya ako iniwan. Sa problema ko na na-encounter, siya lang. Yung reason na nagkikita kami sa IKEA once a month, umiiyak, nagsusumbungan kami. Sa lahat sila, siya lang talaga ang hindi tumalikod sa akin. Diba pa? Siya lang talaga. Glory be to God. Amen. Madaming memories na itatago ko dito sa aking puso forever. Si Janet ako ay masaya sapagkat alam namin sa wakas ay may tutupad mo na yung pangarap yung ating pinag-uusapan lagi sa ating breakfast. Magkakaroon siya ng isang simbahan sa Bicol at mauuna ka sa akin. Kasi alam niya na ako din po ay magkakaroon ng isang simbahan po. Hindi po, pero akong dala. Marami. Napakarami po mga memories namin ni dalawa ni Pastora at ang isa pa po ay yung alam ko na lagi mong pinapanalangin yung aming pong buhay ni Sister Jenny at sa akin pong mga anak. Kaya maraming salamat Pas at hindi kita makakalimutan. Yoko na. So yung po, maraming salamat sa iyo, Pas, at iyaan mong awitan ka namin kasi lahat marami na nagsabi ng mga magagandang bagay sa iyo. Awitan ka na lang namin. Kahit hindi ako magandang boses, pipilitin kong kumanda para sa iyo. I'm still searching alone. Sabi mo lang iyak ka eh.
love you guys. Love you. Love you guys. Thank you for everything. Thank you, Lord. My beloved Pastor and Nora, I'm thankful for your sincere love for us. I am grateful that our church, Saving Grace, truly feels like a family. In prayer group meetings, Bible study, GG, in counseling, and even in your personal life, in choir practicing, in the music ministry, and in your sermon that makes everyone stay awake. And then when he says, "Hoy, makinig kayo." Ito po yun. Hello. Ito na po yun. Okay, this is what I get inspired with my Pastor Nora. It's funny but powerful message of reminding us to live a holy and righteousness as a children of God. Right, Pastor? Amen. Agreed. Amen. You have shown that you really care for us. Amen. Thank you for modeling a sacrificial and sincere love by the way you serve us every week. Thank you once again, and may you live continually rejoicing and serving the one who called you and loved you, the God, the Lord, the King of glory, Yeshua, your perfect husband and your glory. I love you, Pastor. I will always be with you. Amen. I really thank the Lord. Alam mo, basta siya ka-partner. Wala siyang chechebureki, wala siyang arte. Yes. Parang we flow. Kung baga nagpo-flow kami, wala kaming pinag-disagreehan. Kung baga kung ano yung idea niya, tiyatanggap ko, kung idea ko, tiyatanggap niya. Parang talagang really one flow kami. So I really thank God na hindi, bisa kasi ang problema sa ganitong samahan, yung magkaiba kayo, opposite kayo, at nagkakaroon ng division. But si Pastor Nora, gusto rin kami na ayaw namin may division, gusto namin lagi nagkakaisa, parang iisa kami doon. So I believe na clear na witness niya na maski minsan wala kayong narinig na hindi kami nagkasundo, na meron kaming, o hindi ko sa dalawa, wala kaming gano'n, walang gano'n. Kasi pag kami yung Pastor Nora, magkasama kami dalawa, yung pag-usapan namin about sa church, pag-usapan namin yung life niya, yung life ko, mga anak ko, yung mga gano'n na kung meron kang pag-usapan yung appreciation, no, ng mga tao. So, yun yung maganda natin i-continue. Ito yung legacy na itiwanan ni Pastor Nora sa bawat isa sa atin. Yes. Ang legacy na mag-isa kayo, huwag kayong mag-away, lagi kayong magmahalan. Diba? Parang ganun lang naman talaga dapat ang kailangan sa isang samahan. Yes. Ang importante yung pagmamahal. At yung ako, Pastor, I love you. Talagang love ko talaga to. Alam niya kung gaano ko siya ka-love. Bagamat hindi kami ganun katagal. Gaya ninyo, history. Pero yung love namin for each other nandoon. At talagang nararamdaman ko yung sincerity ng love. Yun ang importante, yung sincere love. Hindi yung love by mouth. Yes. Sabi nga ni Pastor Nora, lagay sa puso, huwag sa nguso. Yun ang favorite ko sa kanya eh. Huwag sa nguso ang pagmamahal. Dapat lagi nasa puso. Yun ang pinaka-importante sa anumang asosasyon, sa anumang samahan. Yes. Ang pagmamahal. Ang pinaka-importante. At yun yung iwanin Pastor Nora sa atin. Magmahalan tayo. Magkaisa tayo. Thank you, Pastor Nora. I learned a lot from you. Nakikita ko sa'yo kung paano ka in love kay Jesus. Alam mo yung hindi siya napapagod. Sabi nga niya, iti-edad ko pwede kung matanda. Hindi ako napapagod. Kasi yun, kahit anong gawin paggawa mo kay Pastor Nora, parang Panginoon, go siya. Yes. Amen. Praise God. Thank you, Pastor. Thank you, Master. Sabi galon mo. Special mo eh. Thank you. Love you, Pastor. Lagi tayo kita. Mag-message ako for twice this year. Oh, no, hindi ko rin
nagsarkalas ka na. Anyway, thank you so much po kasi actually hindi ko po siya kilala before. Pero nagpa-follow up po siya sa akin. So, hindi ko rin po alam na pastor pala siya that time. To be honest. So, I was really feel blessed naman po and really loved kasi even though I didn't know Pastor Nora at that time, but I feel like I was having a family within her. And thank you so much for the reminders every single time. And for never forgetting me with anything, with any occasion, especially in church. So I wish you all the best, and I'm really glad, grateful, and happy that you're starting your own in the Philippines. So for sure, mag-Bicol Express tayo pag uwi. So God bless you po, and thank you po sa lahat. Mayos ka. Kapagit ka sa nanay mo. Go! Actually, Pastor Laura, walang masamang tinapay sa kanya. No? Kahit naartingan siya sa akin at first. Pero, ano yun? Pero para kaya tinansi, wala silang masamang tinapay. At bilib ako sa kanya kahit sinong klaseng tao sa labas or sa anong kali. She will really take an extra step para i-ano yung tao, evangelize yung tao. I hope mamana ko yan sa'yo. But anyway, may kodigo ako. Actually, yung word ko sa'yo. Bible verse ko sa'yo, no brain ito. Number 6:24. Number 6:24 to 26. Okay. The Lord will bless you and keep you. Yes. The Lord make His face shine upon you. Amen. And be gracious to you. Yes. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Thank you, Lord. Paz, I am so excited for the new mission that God has for you in Bicol. Yes. And me, being part of that mission, excites me all the more. Yes. Thank you, Lord. What a privilege it is to be personally chosen by our great God. And I already made a pact with our God that after my mission here in Dubai, time flies. And once my mission here comes to an end, I already know where is the next. Yay! Amen. So, the goodness of God goes before you, runs over you, and after you, and before you. And we will always be here for you, love you, I love you so much, and I find an elder sister with her. Yes. Kahit hindi na matuloy, yung basta, you can count on me for anything. Kung gusto mong mamiss mo ang Dubai, just say. I know. Huwag mong sabihin na, you have to be specific with your, si Ate Nancy Bahala. Biro lang yun. In as much as mamimiss kita actually, I miss na talaga, I miss you already, pero knowing na isang pamilya tayo, and you are just being like, in the Philippines, like our family. So, by heart, by spirit, we are one. We are together. Amen? Amen. I love you. Love you. Love you. You know, see, I'm so grateful to have pastor sa buhay ko. Kasi, hindi lang siya yung pastor namin at saka kasama sa bahay. Yun nga, spiritual mother ko rin siya. Wala ako dito sa Saving Grace. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito. So, napasalamat ako sa Diyos dahil ginamit siyang instrumento na magkaroon ako ng relasyon sa Panginoon. So, yun, on behalf of God 604, nina Ate Jens, binibigay na namin ang approval namin sa kanya na pwede niya na kaming iwanan. So ngayon, mamimiss namin siya dito sa Saving Grace. Hindi lang dito, lalo na sa bahay kasi magkakasama kami sa bahay ni Pastora. Mamimiss namin yung ingay sa bahay ni Pastora. At saka sa totoo lang, hindi ako marunong kumain ng Indian food dati, pero dahil kay Pastor, natuto ako na pilitan ako kumain. At ngayon, na-enjoy ko na rin. So ngayon, wala akong ibang, ibigay na message kay Pas, kundi yung excited ako na makita siya sa new chapter ng buhay niya sa Pilipinas. At excited din ako yung wonderful things na gagawin ni Lord through kay Pastora. So ngayon,
excited ako makikita sa Pilipinas at yun, excited din ako yung mga bagay na ipapagawa sa kanya ni Lord sa Pilipinas. Kasi kalooban niya ko lahat. So, alam naman natin na kahit saan dalhin si Paz, kahit dito or sa Pilipinas man, magla-light siya kasi dala niya yung liwanag ng Panginoon. So yun, talaga si Paz, kasi siya nagbibigay liwanag sa bahay, sa amin, pati na rin dito sa Saving Grace. So, yun nga, yun lang Paz, mag-iingat ka at susunod kami sa Bicol for sure. Amen. So yun, I love you Paz, and we will miss you Paz. Thank you. So, isa siya talaga na naging, kumbaga inspiration sa pag-serve sa Panginoon. Hanggang nagkasama na kami as servants ni Pastor Nora. So, we will never forget and will always be our living testimony, di siya memory. It's our testimony that we will always take part in our faith, in the maturity ng faith natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Na ganon kadakil ang ating Lord Jesus Christ. Na if God works through Pastor Nora, kailangan nyo din mag-desire kasi. So, Pastor Nora, we love you and na-surprise din po kami kasi dapat moment namin sa kanya. Sabi namin, ba't ang daming tao mo? Siguro, Pastor, please, tawagan mo si Pastor. Sabi ni Pastor. Sabi ko, pagdating namin, welcome din kami. So sabi namin, ito yung surprise, nagkasabay. So, but praise God, may purpose si Lord. Nakita namin how truly naman si Pastor Nola, hindi lang through us, na ngayon nilagay na rin kami ni Lord in the service, in the kingdom of God. Nakita din namin how God is using Pastor Nora, touching every heart, numerous souls, di ba, na nai-inspired at nata-transform through a worker ni Lord. Amen? Now, it will not stop with Pastor. It's a continuing legacy in the Saving Grace. Amen. We are all equal in the eyes of God, but it's a matter of you saying, Lord, here I am also. I want to give you glory. Amen? So, thank you po. To God be all the glory. We love you, Pastor. So, hindi kami masyadong close ni Pastor Nora. Yung kapatid niya si Pastor Gina, siya yung best friend ko doon. So, nakita ko yung transformation ni Pastor Nora doon sa church namin. In fact, sila po yung komedyante sa dating church. Nagpapatawa doon. So, nakita ko yung transformation niya na talagang committed. Kahit anong tago niya yan, nandun lagi sa church. So, nagpapasalamat ako nung sinabi ni Pastora Lily, binalita niya sa akin na Pastora na si Pastora Nora. So, and then after that, nung last, I think magdadalawang buwan na, nung galing ako ng Russia, Holy Spirit showed me something. I cried a lot about Pastora Nora that she will go back to Philippines very soon. And I believe that God called you in the higher calling. And then iyak ako ng iyak. Lord, sabi kong ganyan, I will miss Pastora Nora kasi isa kaming church, naiintindihan niya ako. Sabi kong ganyan, iyak ako ng iyak talaga yung mata ko nung umiyak ko nung time na yun. Sabi ko, naintindihan niya ako pa. Lord, sabi ko kasi galing kami sa ministry ng ganon, sa deliverance, tsaka sa sabi ko. So iyak ako that I prayed, but ito yung pinakita ni Lord, I will send her there because of her family. Yun yung desire niya. Sabi ng Holy Spirit sa akin. And that family will impact there in Bicol. I know, and all the family of her. And they will support her. Ang pag-uli pa, we love you. We might praise you. We will see you soon. Who might deny? Maraming salamat sa buhay mo, sa encouragement. We love you all in church. Kaya manatawa na si Tita. Alam niyo yung paborito ko. Hoy, bayaran nyo ha? Binigyan na ba ako ng babayaran? Thank you! Yes! Uy, thank you! Uy, mahal ang gold ngayon. 240 per gram. Mahal na sa tambunting. Thank you. Everyone, I love you. Sana dagdagan niyo pa to. Thank you, guys. Kasama pa ng chocolate pa. Ay, isuot mo muna yun. Bago magkalimutan.
Baka magkano. Hayaan mo na. Maya mo tayo pag-uwi. Oo, mag-sister ko yung Ponso. May mapapagkasosyal siya. Gusto niya patchy. Sabi niya, ibili mo kang pasalubong mo sa akin kahit half kilo lang. Half kilo ba? Half kilo. Sabi niya, kahit half kilo ng patchy. Huwag kang uuwi na walang patchy. Uy! Nakakabilang sa prayer talaga to. O, diba? Tapos sabi niya, huwag kang uuwi na wala kang gold na suot. O, lahat answered prayer. Glory to God. First, this is a Revelation 19 verse 8 and 7 and 8. Let us rejoice and exalt and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. And that is you, you are the bride of Jesus Christ. This is the victory crown. First, this is your crown, the crown of glory. Crown of glory. Yes, that you deserve. Uy, uy, mabigat mo siya, ano namin gold. Brother Julius. Kasi sobrang kulit ko. Gusto mo maging bride, ha? O yan, bride ko. Kaya mo, Sigurado rin ba sa salon? Bridal shower na siya. bridal shower! I have the big one. Will you marry me again? Jesus Christ, will you marry me? I will marry you, Jesus.